Isang masaya at mapagpalang araw po na linggo, mga suking tagapakinig. Ngayon po ay April 29, 2012. Ito po ang inyong lingkod, Mr. Equalizer, Dan Sulweta, nag-aanyayang samahan kami sa isang oras ng masayang talakayan, balitaan, chismisan, dito sa inyong paboritong radio station, DWAD 1098 kHz. Kami po ay member ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. At pakikilala ko muli ang aking partner at katoto, paborito ng mga chicks, idol ng mga kalalakihan, batikang kolumnista. Partner, sasabihin ko ba daw? Huwag na. Huwag na. May problema ka mo. Dumadami yung tagahanga mo. O, hindi ko na sasabihin yung original na si Mr. Blank. Ang katoto ng bayan, Paski Natividad. Maraming salamat, Katotong Dan. Magandang hapon po sa ating lahat. At sana'y palaging nakatuon ang ating talapitan sa DWAD, sa ating programang Talakayang Pinoy. At lagi niyo po kami pakinggan, minsan sa isang linggo, tuwing ika-4 hanggang ika-5 ng hapon. At kami po ay lubos na nagpapasalamat sa aming mga tagapakinig. Bagamat background pa lang po ang inyong nadidinig. Isipin niyo na ang inyong katoto ay totoo yung sinabi ni Katotong Dan. Ganda nga po sa ating lahat, mga katoto. Okay. Mas maganda, sikat to dun eh. Ayaw mo. Sige. Okay, subaybayan rin po ninyo kami sa internet. I-search lang po, Talakayang Pinoy. At i-add nyo kami sa Facebook, Dan Sulweta, Talakayang Pinoy. Pwede po kayong magbigay ng mga mensahe at babasahin po namin dito sa aming programa, live. At gusto po ninyong makipagtalakayan, pwede kayong tumawag sa aming himpilan dito sa mga numerong 531-2660 at 531-6774. Mag-text po sa aming smart number 099999-31600. Ulitin ko po, 059-31600. At ito naman po ang ating kasama, isa ring makisig at sinasabing ang makarisma. Ang ating regular na kasama rito, si Engineer Willie Juan. Lagi po yan. Maraming salamat kasamang Dan, classmate Paski, magandang hapon, Neil at Nonong, at saka si June Carlos, maraming salamat, magandang hapon. Ating paalala lang, no? Baka makalimutan ko mamaya, yung Operation Tuli ng Pugadlawin sa Teresa Rizal sa darating na May 1. So magkita-kita yung mga volunteers sa harapan ng World City Medical Center ng maaga pa siguro, bago mag-alas 6 ng umaga. Salamat. Bukas yun, ano? Hindi ba? Darin June Carlos, bumati ka muna. Martes. Martes, May 1, no? Magandang hapon po sa inyo lahat. Pasensya na, Are, nandito ako sa malayo eh. Ako tagasagot ng telepono. Nasa kusina. Sige sa mainit eh. Okay lang. Telepono pa nito siya. Si Henry ba darating? Darating. Okay. Sige, partner, umpisa mo na doon sa iyong mga kaibigan na batiin. Mga katoto, ngayon pong araw na ito at oras ay nagtaraos ng isang basketball tournament sa aming barangay. Na isa po sa member ng committee ng sports ay ang aking anak na kagawad na si Lolet Natividad. Isa po sa masipag na katulong ng ating barangay. Kaya binabati ko ang inyong palaro, basketball tournament. Sana'y tagumpay na maidaos niya, mga katoto. Kaya hindi ng ang ating isang kaibigan sa Land Transportation Office
na nakatalaga sa Manila Licensing sa office na nagkamit ng Model Employee of the Year, si Miss P. Ignacio, isa pong kahera sa Manila Licensing Office sa Tayuman. At ang ating pong kaibigang si Danny, ang kanyang pamilya na nakikinig ngayon. Thank you, partner. Thank you. Hindi ba ako doon? Hindi ako yun. Wala ako. Kwento, bayaw ng anak kong pulis na si Louie. Si Danny Cortez. Baka ako yun. Cortez to, pare. Pero mas maganda lalaki ka nito. Ang kanyang may bahay na si Freda, ang mga anak na si Leo, Gerard, Pido, Danel, at Milanel. Yan po ang mga matitikas na anak ng ating kaibigan si Danny Cortez. Binabati ko kayo ng magandang hapon. Sana'y patuloy na makinig kayo ngayon hanggang sa huling sandali ng ating pagprograma. Okay, mga katolo. Okay, naka-ano ka na, Jiro? Okay ka na? Okay na. Ready na. Ako naman. Wala yata may birthday ngayon. May birthday ba? Merong may birthday. So, mga Mayo yung mga birthday. Yung pamangkin ko, si Joyce Isabel Hakala. Nasa US yan, no? Pero batiin ko na rin. Sa May 3. Okay. Malapit. Medyo... Saka si Reynald Ray. No? May 4 naman, no? Happy birthday, mga pamangkin. At magandang hapon uli dito sa aking mga kapatid sa pananampalataya, si Cooper Kahulugan, si Jerry Sumiran dyan sa Taytay, yung mga pisang ko sa Plavio as usual, Permejo family, Kuya Celo, si Ate Inday, si Isan Lino, at yung iba natin mga pinsan dyan, si Utol Hoben at Ate Marlene. Sa Makati naman, si Nito Preclaro at si Mirna. Okay, yun ba? Nagpo-protesta itong Sino? Yung binabati ko, Noel pala. Sabi siya. Yung payo ng... Tinex siya agad. Ikaw. Kapatid niyo pala, Dani. Hindi mo dinilista ng tama eh. Okay, si Paring Oka ng mga segundo, si Buboy dyan sa Makati. Of course, sa Bacood, si Ate Baby. At may bago tayo tagapakinig dyan, si Sixto Antonio. No? Sabi niya, makikinig siya. Magandang hapon, Sixto. Okay, mga batchmates ko sa Elpidio Quirino, mga Marinduqueño. Of course, si Danny Horado at Linda Spiras. Mga kasama natin sa Action Rescue Radio Group, Makati. Si 706, si Rolando Villanueva, 700, si 900, si 724, si Adora. At si Elmer, yung aming, tawag dito, controller sa Makati. Okay, partner, ito yung ikakampanya na rin kita, no? Director ka dito sa election natin sa National Press Club, no? So, iboto nyo po si Pasky Natividad. Katoto, Pasky Natividad is the name. Now a name, soon a legend. Si Freddy Manyalak, no? Boto nyo rin, huwag nyo kalimutan. Of course, for president, si Percy Lapid, no? Tumikim naman tayo ng ibang mamuno. Charon. I love, baka maraming si Charon niya sa NPC dahil, lapid ito, Okay. So, iboto niyo yung karapat dapat. Yung iba, hindi ko masyadong kilala. So, ito lang yung mga, natin, mga kaklose natin, no? Dapat yung mga masisipag. Oo, I hope na kung sino mang manalo, ay sana lalong mapaganda ang takbo sa National Press Club na medyo sa ngayon medyo sumasama ang ang imahe, no? Sumama ang imahe. Okay. So, engineer, baka makalimutan ko rin, no? Happy birthday kay Honorable Francis B. Mapili ng Board of Electrical Engineering, no? Siya yung chairman ng aming ESEA Steering Committee. Happy birthday, Chairman Francis. Okay, thank you. Wala akong magalo na Okay, ang oras po natin ay alas 4 Gs. Doon po tayo sa pangalawang bahagi ng ating programa.
Okay, wala si partner Henry, no? So, ito si Henry mukhang mahilig din sa Bible, no? Pero last time, napakinggan ko pa rin, ayos naman yung programa, no? Pero talagang na-focus sa itlog at saka no? Na-over yata sa ito. Okay, ito, babasahin naman natin yung araw na to. Doon sa kawikaan. Itong kawikaan itong mga kalipunan ng mga turong, pangmoral, at pangrelisyon. Ito yung mga nung unang panahon, no? Yung mga kasabihan, no? So, basahin natin sa kawikaan 22 hanggang 28. Sinasabi rito, taong mangmang, walang gustong kaalaman. Hanggang kailang katatagal sa iba mong kalagayan? Hanggang kailan pa mananatili sa iyong kamangmangan? Kailan mo pa iisiping maghanap ng kaalaman? Ang payo ko ay pakinggan nyo at dinggin ang aking saway. Sasa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Patuloy nga itong aking sa inyo ay panawagan. Ngunit, hindi niyo pansin pati aking mga kaway. Winalang bahala nyo ang aking mga payo. Ayaw ninyong bigyang pansin paggunita ko sa inyo. Dahil dito, kayo'y aking tatawanan kapag kayo'y napahamak, nasadlak sa kaguluhan. Kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong buhay, dinat ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan. At kung datnan kayo ng hapis at dalamhati, pag-itingan, sa araw na iyon, ay di ko pakikinggan ang inyong panawagan. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi masusumpungan. Yun po ang ating salita ng Panginoon sa araw nito, sa kawikaan. So, ano pagkakaunawa mo dito, partner? Ano ba yung pinapaunawa sa atin ng mga passage na ito? Ayan ang sa aking pagkakaunawa. Sinasabi ng Panginoon na kumilos at agapan yung sinasabing huwag magpapaya. Yun yun. Ngayon, kung siyempre nabasa natin, natinig natin yan, natural lang na sundin natin yung sinasabi ng Panginoon. Di ba? Kasi ang title dito nito, partner, Tawag ng Karunungan. Kasi mayroong yung tawag na karunungan panlupa, no? At karunungan pangkalangitan. Lagi yung sinasabi, di ba? Yung karunungan dito sa kalupa, yung taong pinakamarunong dito sa kalupaan, yun ang pinakamangmang sa harap ng Panginoon. Yun ang kasi kabaliktaran lagi, no? Oo. Kasi tayo, yung dunong natin, di ba? Ginagamit natin para mapalayo sa Kanya. Karaniwan, dahil yung mga technology, sinasabi ko sa inyo, di ba? Yung computer na yan, halos hindi na maalis ang mga kabataan sa harap ng computer, di ba? Pati yung, habang inaalis natin sa isipan natin ng Panginoon, sa mga, lalo na yan, mga siyensya na yan, na ating inimbento, no? Napapalayo tayo sa Panginoon, Yung lahat ng bagay na napapaglibangan natin, di ba? So, sinasabi nga niya rito, karunungan ay umaalingaw sa mataong lansangan. Tinig niya nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. Ito'y lumalampas sa mataas na muog. Taong mangwang walang gustong kaalaman. Oh. So, yung karunungan palangit iba Di ba? Napakahirap nung hanapin, no, ng karunungan na yan. Kaya nga tayo dito sa mundong ito, kaya hinahanap natin dito, ano yung katotohanan? Di ba? Sino yung katotohanan? No? Pag nakahanap natin yung katotohanan na yan, yun ang karunungan nating hinahanap. Engineer? Di ba yung salita ng Diyos ayon sa Biblia ay yan yung pagkain ng ating kaluluwa yan, no? Pagkain ng ating kaluluwa at yan din yung karunungan o wisdom. Yan yung wisdom. Kasi nakita natin sa buhay natin na yung mga pangyayari sa buhay natin, pag hindi natin ibase sa
ayon sa Biblia, Oo. eh, Sa salita ng mapapasama tayo. Oo. Diba? Proven naman yan. Mapapasama ang buhay natin. Oo. Kaya, paniwala ko rin na yung Biblia, gabay talaga sa buhay yan. Nandyan lahat yung ika nga, nagbibigay ng mahabang buhay. Pagka yan ay sinusunod ng isang tao, ay mahabang kanyang buhay. Mapapalayo sa kapahamakan. Mapapalayo din siya o kaya maliligtas siya doon sa mga sinabi niyang mga darating na mga sakuna, mga bagyo, mga ano pa, mga lindol. No? Yun ang pananaw ko. Saka sinasabi nga, no, ang buhay natin ay parang circle lang yan paulit-ulit. Gawin natin to, alam na natin kung ano mangyari. Ngayon pa lang, kung may ginawa ka, alam mo na yung mangyari. Kasi sinasabi doon sa mga ngaral, no, ito, walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Ito, magpakahirap ka man, gumawa ng gumawa, ay wala ring mapapala. Patuloy ang pagpapalit-palit ng lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog, pabalik-balik lang sa pinanggalingan. Ang hangin ay umihip patungong timog, papuntang hilaga, habang araw napaikot-ikot. Lahat ng tubig ay umuwi sa dagat, ngunit dito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagbulan upang muling umagos patungong karagatan. Ang lahat ng bagay ay nakababagot. Hindi makakayang paliwanag. See? So alam na natin Kaya lang doon sa una binasa natin, pag halimbawa, kinakawayan na tayo, Panginoon, dumito ka sa akin. Pero patuloy pa rin tayo doon sa ginagawa nating masama. Sinasabi niya, pag kailangan na natin siya, hindi niya tayo matatagpuan. Pagtataguan niya tayo. So kailangan, pag alam na natin ang masama, no, at kinakawayan na tayo, bumalik tayo sa Kanya o pumanig tayo sa Panginoon, no, huwag natin siyang biguin. Dahil pag ang Panginoon natin ay mapanibuguin yan no, matampuhin, no. So pagkakailangan na natin siya, hindi niya na tayo matatagpuan. Yung sinasabi doon sa passage na binasa natin kanina. Sasabihin kayo dyan Kasama doon, parang meron din siyang sinabi kasi na yung karunungan, kaalaman, kasama na rin yan yung paghahanda para maiwasan yung mga sakuna, mga epekto ng dilubyo. Kaya parang nagpapaalala rin itong panahon nito, napakainit, So ito yung El Nino kung tawagin natin. So ang kabaliktaran naman nito yung La Nina. So itong mga darating na tagulan, matinding dilubyo na naman ito. So parang sinasabi ng binasa mo kasamang dan, dapat naghahanda na tayo. Paalala na ito sa mga nanunungkulan na gamitin ang kanilang kaalaman, karunungan para mapaghandaan yung mga darating na dilubyo o sakuna o ano pang mga disasters. Henry, may sasabihin ko? Babati muna ako sa inyong lahat. Sige. Isang karangalan uli ang mapabilang sa inyong grupo dito sa Talakayang Pinoy. Nga pala, meron pala kami bukas na may show nga pala kami dyan sa Tinpan na Alibar. Imbitado ko kayong lahat sa Libis. Okay, mabalik tayo sa talakayan ng tungkol doon sa mga ngaral. Yung doon sa maikli lang, yung sinabi na sa atin, naunahan tayo ng Panginoon na yung ating ginagawa, mabuti o masama, o sabihin natin, pinaka-the best na ginawa natin doon sa Old Testament, mababaliwala lang kahit ano yung gagawin natin without the fear of the Lord. Kasi nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sabi nga, kung meron tayong totoong wisdom, totoong pag-aaral, karunungan sa Diyos, hindi pa lang natin makikilala siya ng lubusan. Bagamat sinabi sa atin ng Panginoon sa New Testament naman, na without Christ, we are nothing. Yes. So, yan yung kabuuan from New Testament at sa kasalukuyan. Pag wala sa atin ang Panginoong Jesus, hindi magiging mahalaga kung ano man, kung mayaman ka man o maging mahirap. Basta nasa atin ang Panginoon. Siya yung kabuuan ng ating lahat-lahat. Yan. So, siya yung ating kayamanan. Siya yung ating inaasahan. Kasi sinabi niya, siya yung author of life. Kung gano'n ang ating sa puso natin, siya ang lahat-lahat, hindi tayo matatakot. Kahit ano pang dilubyo. Okay. Yun. Magdagdag ko lang, kasi ako may nabasa ako na book, Self-Discovery.
Sinasabi ron nanonood kasi ako ilang gabi na yun. Nakikita ko, pati yung mga palaka, di ba? Yung mga biodiversity, no? Mga halaman, pinag-aaralan natin, no? Ultimong maliliit na insekto, no? At binibilang na, inaano natin, ano ba yung mga ano yan? Pero ating mismo sarili natin, hindi natin kinikilala. Di ba? Ang buong mundo, lahat ng manandyan, lahat ng buhay, sabi nga, lahat ng mga isda, hayop, no, iba-iba, parang inaalam natin kung ano yung mga ano yan, no? Pero itong mismo sarili natin, hindi natin kinikilala, hindi natin inaalam. May kakulangan pa. Oo. Bakit lumalayo pa tayo? Di ba? Ay bakit itong sarili natin ay hindi muna natin pag-aralan? Kaya ngayon sa book na yun, ina-emphasize yun sa self-discovery, na we have to know, ano ba tayo? Ano bang composition tayo meron? Ano ba yung bakit tayo sa kaloob-looban ng ating katawan parang, 'di ba? May sariling function nito. 'Di ba? May sariling function yung puso natin, no? Atay, baga, lahat 'yan. 'Di ba? And how it function? Ano ba yung ano sa atin? So mission mystery mismong kabuuan natin, 'di ba? Sabagay, madagdag lang ng bahagya. Yung kasi pagkakahit anong yaman natin, sabi nga, pag tayo mahimlay na, wala tayong dadalhin Totoo. Babalik tayo, mahirap din Kaya nga hindi natin madadalhin, malaking dito kayaman nga sa mga ngaral di ba? Walang kwenta itong buhay na ito. Correct. Wala talaga ito. Dahil it will, from nothing to nothing ito. from nothing to something. Kasi sabi nga, pagdating natin sa eternal life, siya yung inaasahan natin na magbibigay sa atin ng wala. Magiging something lang ito kung tayo ay mapupunta doon sa Panginoon. At kakainin natin yung bread of life, di ba? Yung pagkain at tubig ng buhay. Siya yun. Okay, siya yun. Okay, hindi na. Magdan niya ba yun sa Old Testament o New Testament? Ito na sa Old Testament itong mga ngaral, no? Tsaka yung kawigan. So, kaya ganun siya. Medyo malabo ang dating. Kasi pagdating na ni Jesus, New Testament na yun. Tandaan natin, dadalawa lang talaga yung commandment niya. Ulit-ulit Ito yung mga, love God and love your neighbor. Titingnan nyo, pag-aralan nyo yung New Testament, complementary ito. It complements. Pero walang contradicting. Pagka kasi sinasabi niya, doon mo kasi puntuhan sa sinasabi niya na baliwala yung buhay nito. Hindi kasi andito yung pagmamahal natin sa Diyos at sa Kanya at sa kapwa natin, di ba? Para maging makabuluhan tong buhay nito. Pupunta tayo. Kaya nung dumating siya, binago niya yung 10 inalis niya. Itong batas ko. Love God, no? Pinagsin niya, sinimple na. Matitira ko yan. Kasi yung dalawang utos, mahalin mo ang iyong Diyos ng buong katapatan. Mahalin mo yung kapwa. Yung sa 10 utos, doon nakahang yung lahat ng utos niya. Sa 10, nakahang doon. Sa dalawang utos lang. Kasi wala naman nakasunod doon sa 10 Pero pag-aralan niyo mabuti ang New Testament, sinasabi niyong sinimplihan. Hindi. Correct. Mas hinigpitan. Mas matindi. Mas hinigpitan. Kagaya nung titingin ka lang sa isang babae na merong... Dati, mga kalunya ka, tingin pa lang, ha? Tingin pa lang. Tingin pa lang. Dati, hindi. Talagang may active. Pag hindi ka nahuli, Ayan, paano yung Paski? Titingin lang. Hinigpitan nga. Yan ang hindi ko makaya kasi sinabi niya, tumingin ka lang suotin mo na yung mata mo, sabi niya, di ba? Meron na bang gumawa sa atin yan? Hindi, literal yan. Tumingin ka lang. Gawin mo rin, mag-sunglass ka na madilim para hindi pero pare, maniwala ka. Kaya kung minsan kasamang kan, pati mga pare, hindi kaya. Kasi tumingin ka lang, tao lang sila, flesh. Pero kung nasa atin ang Holy Spirit, kakayanin. Yun. Kaya dapat let's invite the Holy Spirit. Kasi pagtingin kailangan meron ka pagnanasa. Ang galing na ako naranasan ko yan pero nakukontrol nakakaya. Ako kasama din talagang alam ko na hindi makasalanan yung mga bulag kasi talagang wala na, hindi na sila makakita maliban lang yung kamay nila ang gagana, di ba? Pero tayo na may mata pa, maliwanag pa, malamang talagang makasalanan tayo dahil hindi mo sabihin short lang. Ano daw pinakamakasalanan parte ng katawan? Ano daw pinakamakasalanan parte ng katawan? Hindi. Isip. Kaya sabi nga ng Panginoon, tignan pala na may pagnanasa.
meron ka ng ano. Isa ba na inisip Hatol. ko? Ano? Oo. Ba't nakatingin kay Paski? Para pagbabago yun. Okay, hirap sa'yo. Nagkasalita ka, nakatutok yung mata mo kay Paski. Naka-3D. Naisip niya kasi, pagka nandaya ako, alam mo, may dumaang sexy, tumingin ako. Kumari ko, kwentuhan niya ako, saan niya ako titingin. Hindi niya alam, paglampas na babae, tinitignan ko. Kunwari ka ba? Pero hindi mo maloloko yung nasa taas. Lagi nakatingin yun eh. Okay. Just a reminder lang, ang Old Testament kasi ay isang salamin lamang. Pag yan ang kabuuan niya sa New Testament. Kaya importante, alam natin yung Old. Sige, baka sabihin ng mga tagapakinig dati, magtatayo na tayo ng relihiyon. Hirap na hirap din ako sa Old Testament kasi si King David, yun ang Biblia niya yung panahon na yun. Pero ang dami niyang asawa eh. Saka si Solomon. Solomon, di ba? Ring Solomon, di ba? Kaya nga nagkaroon ng ganyan. Kaya doon na lang ako sa New Testament ni Jesus Christ. Talagang very simple. No? Magawa lang natin yung love your neighbor. Maunawa mo kasi Wala lang bombahan dito. Tahimik ng mundo, di ba? Puro advancement na lahat. lahat binigay na sa atin di ba? Love your Kasi ang neighbor. pinakapunto niyan, Ginagawa mo yan. second to the last. Second to the last. Sige. Kahit gano'ng karami sila, nagkaroon sila ng maraming asawa, ang importante kasi yung faith Okay. nila sa Panginoon. Hindi nawala yon kahit sa huling-huling Basta may kabanata. classmate. Napaganda yung ating talakayan niya sa pagdating sa Biblia. No? Sana yung mga ating tagapakinig ay hindi nalilito sa atin. Di ba? So at least, di ba, importante, nakakapakinig sila, di ba? At binabasa natin sa kanila. Katoto, love their neighbor, especially the foundation. Okay. Salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Ayun ang Panginoon. Thank you po. Praise the Lord.